Magandang araw mga kaulat. Tuloy-tuloy na nga ang pagbaha at pag-ulan sa ilang bahagi ng NCR, Calabarzon at Central Luzon. Sunod-sunod din ang pagkansela at pagsuspinde ng klase sa iba't ibang lugar. Solusyon ng mga guro at paaralan dito ay ang pagsasagawa ng asynchronous at online classes bilang alternative teaching style. Hindi naman maiiwasan sa mga mag-aaral ang pagkabagot o ang tinatawag nating procrastination. Dahilan ito upang ma-pressure sila sa mga deadlines ng kanilang mga activities. Siya si Nikki, grade 7 SPFL Mandarin student mula sa Bataan National High School, Junior High School. Naging mahirap sa kanya ang paggawa ng activities habang kasagsagan ng asynchronous classes. Noong sunod-sunod ang pag-suspend ng mga klase, naging prone ka ba sa procrastinations? Opo, kasi po kapag sa school, parang may pressure na needed ko agad tapusin yung activities ko. Well naman po sa bahay, parang feeling ko lagi ako may free time. Ikaw, as a grade 7 Mandarin student, anong preference mo? Online learning o face-to-face? Face-to-face po kasi po mas naiintindihan ko yung mga lessons, nagagawa ko yung activities ko on time, at nakikita ko po yung mga friends ko in person. Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Psychology Association, 85 to 90% ng mga mag-aaral ang nagpo-procrastinate tuwing nasa self-study module o online learning. Kasama rito ang mga pangyayari mula noong pandemic o ng COVID-19. Madalas itong nararanasan ng mga higher education students tulad ng high school at kolehiyo. Samantala naman mga kaulat, pagkaraan ng COVID-19 ay may banta na naman sa ating kalusugan ang umuusbong na bagong sakit na kung tawagin ay monkeypox o mpox. Madalang man, maaring ikamatay ng isang carrier ang pagkakaroon ng sakit na ito. Nakatutok na ang Department of Health at iba pang sangay medikal upang i-monitor at mahanap ang cure o gamot sa nasabing outbreak. Ito ang aking ulat tungkol dito. Ang monkeypox ay isang nakakahawang sakit na nakukuha mula sa direct contact tulad ng pag-share ng gamit, pagtatalik at iba pa. Hindi pa rin natutukoy kung saan galing ang sakit. Suspetsya ng mga scientist ay galing ito sa mga African rodents at non-human primates tulad ng unggoy. Ang unang kaso ng sakit na ito ay mula sa Democratic Republic of Congo noon pang 1970. Ang sintomas ng monkeypox ay nararanasan 1 to 21 days pagkatapos ng exposure. Kabilang dito ang rashes, lagnat, sore throat, pagsakit ng ulo, pagsakit ng katawan, back pain, mababang energy, at namamagang lymph nodes. As of September 1, 2024, 8 monkeypox cases na ang na-detect dito sa Pilipinas. At nitong September 7 lang ay na-discharge na ang unang 2 kaso ng outbreak sa ating bansa. Mababa man daw ang tiyansa na ikamatay ito ng isang carrier, ngunit hindi ito imposible. Kaya't mag-ingat pa rin sa paligid upang hindi mahawa ng sakit. At iyan ang mga napapanahon at nagbabagang balita ngayon. Ako si Christian Paul Peralta, nag-uulat mula sa Paul Patrol Breaking News.